Good morning. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 10 October 2023. Andito tayo sa 2 Samuel chapter 19. Pinagsabihan ni Joab si Haring David. Basa. 2 Samuel chapter 19 verse 1. May nagbalita kay Joab na umiiyak at nagluluksa ang hari sa pagkamatay ni Absalom. Verse 2, kaya't napalitan ng pagluluksa ang dapat sana'y pagdiriwang dahil sa pagtatagumpay ng hukbo. Nabalitaan ng mga kawal na labis na dinamdam ng hari ang nangyayari sa kanyang anak. Verse 3, dahil dito'y tahimik silang pumasok sa lungsod na parang mga kawal na nahihiyang magpakita sa madla dahil sa pagkatalo sa labanan. Verse 4, tiyak ng malaka. Tinakpan ng hari ang kanyang mukha at umiyak ng malakas, Absalom anak ko, Absalom anak ko. Verse 5, pumasok si Joab sa silid at sinabi sa hari, sa araw na ito ay inilagay ninyo sa kahihiyan ang inyong mga lingkod na nagligtas sa inyong mga anak, mga asawa at asawang lingkod. Verse 6, minamahal ninyo ang namumuhi sa inyo at kinamumuhian ang nagmamahal sa inyo. Maliwanag ngayon na walang halaga sa inyo ang inyong mga opisyal at mga tauhan. Matamis pa yata sa inyo ang kami ay masawing lahat basta't buhay lamang si Absalom. Verse 7, kaya lumakad kayo ngayon din at harapin ninyo ang inyong mga tauhan at kilalanin ninyo ang kanilang katapatan. Kung hindi, isinusumpa ko sa pangalan ni Yahweh sa gabi ring ito'y wala isa mang kawal na mananatili sa inyo. Kapag nangyari ito na ang pinakamalaking kapahamakan sa buong buhay ninyo. Verse 8, dahil dito tumayo ang hari at naupo sa may pintuan ng lungsod. Nang malaman ito ng kanyang mga kawal, sila'y nagsilapit sa kanya. Nagbalik si David sa Jerusalem, samantala nagsitakas ang mga Israelita at nag-uwian sa kanilang bayan. Verse 9, at ganito ang naging usapan sa buong lupain. Iniligtas tayo ni Haring David sa lahat nating kaaway at pinalaya sa mga Filisteo, ngunit dahil kay Absalom napilitan siyang umalis. Verse 10, kinilala nating hari si Absalom ngunit siya'y napatay sa labanan. Bakit hindi pa natin pababalikin ang dati nating hari? Verse 11, ang usapang ito'y kumalat sa buong Israel at umabot sa pandinig ni David, kaya't isinugo niya ang mga paring sina Zadok at Abiatar upang sabihin sa pinuno ng Juda, bakit wala pa kayong ginagawang hakbang upang magbalik ang hari sa palasyo? Verse 12, kayo'y mga tunay na laman at dugo ko, bakit nahuhuli pa kayo sa paghahangad na ako'y mapabalik doon? Verse 13, at ipinasabi naman niya kay Amasa, ikaw ay tunay kong laman at dugo, ikaw ngayon ang hinirang kong pinuno ng hukbo kapalit ni Joab. Patayin nawa ako ng Diyos kung hindi ito ang gagawin ko. Verse 14, buong galak na tinanggap ng mga taga-Juda ang balitang ito, kaya't ipinasundo nila si Haring David at ang lahat na mga kasama niya. Verse 15, pumunta na nga sina Haring David at mga kasama niya sa ilog Jordan. Nagtipon naman ang mga taga-Juda sa Gilgal upang salubungin siya at samahan sa pagtawid sa ilog. Verse 16, isa sa mga sumalubong kay David ay si Simei, anak ni Gera at na taga-Bahurim. Ang taong ito ay Benjaminita at nagmamadali ring sumama sa mga taga-Juda. Verse 17, kasama niya ang mga guys, magbasa rin kayo para pare-pareho tayo matuto dito. Okay, ulitin ko lang yung verse 16. 2 Samuel chapter 19 verse 16. Isa sa sumalubong kay David ay si Simei, anak ni Gera na taga-Bahurim. Ang taong ito ay Benjaminita at nagmamadali ring sumama sa mga taga-Juda. Verse 17, kasama niya ang may 1,000 katao buhat din sa Benjamin. Nagmamadali ring bumaba sa Jordan si Ziba, ang alipin ng sambahayan ni Saul, kasama ang kanyang 15 anak na lalaki at 20 alipin. Grabe nung araw guys, marami talaga silang mga anak. Sa panahon natin ngayon, 2, 3, okay na. So, noong unang panahon, 15, 12 na, yung mga ganun. Okay.
Verse 17, kasama niya ang may 1,000 katao buhat din sa Benjamin, nagmamadali rin bumaba sa Jordan. Si Ziba, ang alipin ng sambahayan ni Saul, kasama ang kanyang 15 anak na lalaki at 20 alipin. Verse 18, tumawid sila sa ilog upang tulungang makatawid ang sambahayan ng hari at upang gawin ang anumang ipag-utos niya. Pinatawad ni David si Simei. Nang tatawid na lamang sila sa Jordan, nagpatira pa sa harapan ng hari si Simei. Verse 19, sinabi niya sa hari, kalimutan na po sana ninyo ang kasamaang ginawa ko nang kayo'y papalis noon sa Jerusalem. Patawarin na po ninyo ako sa lahat ng ito. Verse 20, inaamin ko pong nagkasala ako sa inyo, kaya po naman ako ang nauna sa mga liping taga-hilaga upang sumalubong sa inyo, mahal na hari. Verse 21, tumutol si Abisai at ang sabi, hindi pa dapat patayin ang tao ito sapagkat nilait niya ang haring pinili ni Yahweh. Verse 22, nagsalita ang hari, sino bang humingi ng payo ninyo, mga anak ni Zeruias? Bakit ninyo ako pinangunahan? Ako ngayon ang hari ng buong Israel at isinusumpa ko, walang sino mang papatayin sa Israel ngayon. Verse 23, pagkatapos sinabi ng hari kay Simei, nangangako akong hindi ka papatayin. Ang kagandahang loob ni David kay Mephibosheth. Verse 24, si Mephibosheth na apo ni Saul ay sumalubong din sa hari mula nang umalis si David hanggang sa matagumpay niyang pagbabalik nito. Naghugas ng paa si Mephibosheth at nagputol ng balbas o naglaban ng kanyang damit. Verse 25, nang dumating siya mula sa Jerusalem, sinabi ng hari, bakit hindi ka sumama sa akin, Mephibosheth? Verse 26, mahal na hari, wika niya, alam po ninyong ako'y pilay, kaya ipinahanda ko po sa aking katulong ang sasakyan kong asno upang sumama sa inyo. Ngunit hindi niya ako sinunod. Verse 27, sa halip ay nagpunta siya sa inyo at siniraan ako. Alam kong kayo'y tulad ng anghel ng Diyos, kaya gawin po ninyo sa akin ang palagay ninyo'y nararapat. Verse 28, ang buong sambahayan ng aking ama, ako at ang lahat sa amin ay maaari ninyong ipapatay, ngunit sa halip binigyan pa ninyo ang inyong alipin ng lugar sa inyong hapag. Wala na po akong mairereklamo sa inyo, mahal na hari. Verse 29, sumagot ang hari, wala ka nang dapat sabihin pa, Mephibosheth, nakapagpasya na ako na maghahati kay ni Ziba sa ari-arian ni Saul. Verse 30, ngunit sinabi ni Mephibosheth, hayaan na po ninyo sa kanyang lahat, sapat na sa akin, kayo'y mapayapang nakauwi. Ang kagandahang loob ni David kay Barzillai. Verse 31, may isang tagagaylid na bumaba mula sa Jerusalem at naghatid din sa hari hanggang Jordan. Ito'y si Barzillai. Verse 32, siya'y 80 taon. 80 years old na. Verse 32, siya'y 80 taon na at napakalaki na naitulong sa hari nung ito'y nasa mahanaim pa. Siya'y isa sa kinilalang mayaman doon. Ang nipis kasi nito, kaya ang hirap doble-doble. Siya ay isa sa kinikilalang mayaman doon at siya ay nagbibigay ng pagkain sa hari. Verse 33, bago tumawid ang hari ay sinabi nito, guys, ang haba ng chapter 19, promise. Kaya isa lang ang babasahin natin ngayon. Verse 33, bago tumawid ang hari, ay sinabi nito, mabuti pa'y sumama ka sa amin sa Jerusalem, doon ka na tumira sa palasyo at ako ang bahala sa iyo. Verse 34, sumagot si Barzillai, ilang taon na lang ang itatagal ko, bakit pa po ako sasama sa inyo sa Jerusalem? Verse 35, 80 taon na ako at wala ng kasiyahan sa mga kalayawan, hindi ko na malasahan ang sarap ng pagkain at inumin. Wala nang pang-akit sa akin, pati magagandang awitin. Magiging pabigat lamang ako sa inyo, mahal na hari. Oh, pag 80 years old ka na pala, guys, ganyan na, wala nang gana sa pagkain, yung mga So, hindi ka na masisihan. Verse 36, ihatid ko na lang kayo hanggang sa makatawid ng Jordan.
Hindi na ninyo ako kailangang gantimpalaan ng ganito. Verse 37, hayaan na ninyo ako magbalik sa aking bayang sinilangan at doon ko nahihintayin ng aking mga huling araw sa tabi ng puntod ng aking ama at ina. Narito ang lingkod ninyong si Kamaam. Siya ang isama ninyo, ang katulong kong ito, at kayo na ang bahala sa kanya. Verse 38, sumagot ng hari, sige, isasama ko siya, so gagawin ko rin ang lahat ng gusto mo para sa ikabubuti niya. Tungkol naman sa iyo, gagawin ko rin ang lahat ng gusto mo. Verse 39, tumawid sa Jordan ang lahat bago tumawid ang hari. Hinagkan muna niya at binasbasan si Barzillai. Pagkatapos umuwi na si Barzillai sa kanyang tahanan. Nagtalo ang mga taga-Juda at taga-Israel tungkol sa hari. Verse 40, nagtuloy si Gilgal ang hari kasama si Kamaam. Ito yung ni Barzillai, guys. Lingkod ni Barzillai, si Kamaam. Okay, verse 40, nagtuloy sa Gilgal ang hari kasama si Kamaam, kasama rin nila ang lahat ng taga-Juda at kalahati ng mga taga-Israel. Verse 41, pagdating doon, sama-samang lumapit kay David ang mga Israelita. Sabi nila, bakit po kami inunahan ng mga kapatid naming taga-Juda sa pagsundo sa inyo at sa inyong mga tauhan at sambahayan mula sa kabila ng Jordan? Verse 42, sumagot ang mga taga-Juda, ginawa namin iyon sapagkat ang hari ay malapit naming kamag-anak. Anong ikinasasama ng loob ninyo? Hindi naman kami palamunin ng hari, hindi rin niya kami binayaran. Verse 43, sumagot ang mga taga-Israel, 10 beses ang karapatan namin kay Haring David kahit baka mag-anak ninyo siya. Bakit naman minamaliit ninyo kami? Nakakalimutan yata ninyo na kami ang unang nakaisip na ibalik ang hari. Ngunit mas magagaspang ang pananalita ng mga taga-Juda kaysa mga taga-Israel. Ayun na. Yung bukas na itong guys, ang paghihimagsik ni Seba. So yung chapter 20 ng 2 Samuel. Bye everyone. God bless.